Mga adik sa gobyerno, mga adik sa pera, hindi na makontento. Ayan, babanatan natin mga yan. At dahil nga sa pagbanat natin na yan, mga bossing, dahil sa ating matapang na pagbanat, nako po, ang mga banateros ay naliligo ngayon ng death threat. Grabe! Dahil hindi nila tayo kayang sabayan. Dahil hindi nila tayo kayang tapatan. O ayan, sandamuka lang death threat ng mga banateros. O, hindi, napakalaking issue kasi mga boss. Noong nangyaring pagpatay habang naka-live stream itong isang PDP member na barangay chairman ng diyan sa may Davao del Sur ba yan? O si ang pangalan nun si Kapitan. Talaga si Boss Dada, oh. Makakalimutin. Kakagising ko lang kasi. Si Kapitan dyan sa yung nag-live stream. Matindi ito, mga Duterte supporter ito. Talagang legit Duterte supporter ito. At dahil nga sa mga nangyayari kaliwat kanan na mga pagnanakaw sa bayang Pilipinas, naging advokasya niya na isiwalat ang lahat ng mga nakikita niya na mga irregularidad sa kanyang nasasakupan, kanyang ini-expose yung mga sindikato diyan sa kanyang probinsya, barangay, sa kanilang syudad. Ini-expose niya yung involvement ng mga kapulisan sa mga maling gawain ng mayor. At saka yung mga corruption, yung mga nakikita niya mga overpriced na mga projects, mga insertion sa kanilang lalawigan. Meron pa siyang isang in-expose na stoplight daw, 20 milyones. 20 million stoplight, sabi niya nung ni-research daw niya, pinakamahal 5 milyon, 3 milyon lang daw, ganyan. Pinakamahal na yung 5 milyon, baka yung 5 milyon pagka yun ang binili mo, baka may kasama ng CCTV yun. Tapos yung 5 milyon na yun siguro, baka solar pa yun. Basta high-end yung 5 milyon. So sabi niya, para mga 3 milyon, so 20 milyon. So magkano na kaagad ang katkong nila? Isang stoplight na. So yun yung mga klase ng mga ng mga expose niya. And it cost him his life, mga bossing. Nakakalungkot dahil ikaw na law-abiding citizen, ikaw na ine-expose mo yung mga katiwalian, ikaw pa yung namatay, ikaw pa yung nagbuwis ng buhay dahil sa iyong pagiging tapat. Yan po ang kapalit ng pagiging tapat sa Pilipinas. One of the reason why dito sa Pilipinas wala nang masyadong tapat. Lahat puros mga kawatan na, lahat puros magnanakaw, lahat puro kasapakat. Kasi nga kapag ikaw ay gumagawa ng matino dito sa Pilipinas, ayaw na ayaw nila yan. Lalong-lalo na yung mga magnanakaw sa gobyerno, ayaw na ayaw nila yan. Gusto nila kasapakat ka nila. Gusto nila kakampi ka nila. Gusto nila sama-sama kayong magnakaw sa taong bayan. Kaya makikita mo, di ba? Yung mga matitino magtrabaho sa Pilipinas, ayan, nandiyan dyan si Cheese Escudero, nandiyan dyan sila Bongo, nandiyan dyan sila Bato. Nakita mo yung mga binabanatan sila Marcoleta, yung may mga demanda ngayon. Diba? Sila yung mga nag-expose ng katiwalian. Yan, si Villanueva, siya nag-expose ng katiwalian ni Zaldico diyan sa laptop deals ng Department of Education. Kita nyo, lahat sila kinakasuhan. Sino pa? Ito si Inday Sara. Si Pangulong Duterte lumaban sa katiwalian. Si Pastor Apollo Kibuloy na lumaban sa katiwalian. Nasaan sila ngayon? Sila ang ginigipit ng gobyerno. Diba? Kaya ngayon dito sa Pilipinas, yung trend, it's either kalabanin mo sila, makulong ka o mamatay ka, o kakampi mo sila, yumaman ka pa. So yung iba ngayon, ganun ang ginagawa. Instead na kalabanin sila, gawin na lang nating kakampi, yumaman pa tayo. Ganun ang nangyayari. Kaya ayan, kasi matindi talaga, malaki ang sindikato sa gobyerno. Napakalaki ng sindikato sa gobyerno. Ito na nga, mamaya ipapakita ko sa inyo yung latest na video ni Zaldico patungkol sa mga scam at mga, sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung flood control project,
it's just the tip of the iceberg. Napakaliit pa niyan. Pag pinagsama-sama mo lahat ng mga kontrata, lahat ng mga pinagkakagastusan sa Pilipinas, pag kinumpute nyo yun, kung gaano karami yung eksaktong napupunta doon sa proyekto versus sa proyekto at sa kontrata versus doon sa binubulsa ng mga proponents ng mga ng mga proyekto na yan at mga kontrata na yan, maniwala kayo. Magugulat kayo, baka 3/4 ng pera ng gobyerno na pupunta sa pagnanakaw. Magugulat kayo. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Tanungin nyo sarili nyo, sa loob ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, yung budget ng 2024 at 2025, hindi, 2025 at 2026 yung budget na yan ng 25-26, tandaan ninyo tumaas po ng halos 100% yung budget natin. So yung budget natin mga bossing, before naglalaro lang sa close to 4 trillion to 4 trillion lang. Pero ngayon, ang budget natin close to 7 trillion na, so almost 100% yung itinaas. Tanungin ninyo sarili nyo. Anong nakikita nyo na pagbabago sa bayang Pilipinas bukod sa pabulok ng pabulok ng pabulok, padumi ng padumi ng padumi, paadik ng paadik ng paadik, at payaman ng payaman yung mga nasa pamahalaan? Tanungin nyo sarili nyo. Nagsasabi ba tayo ng totoo rito? Na ang balateros ba ay basta na lang banat ng banat nang wala namang pinaghuhugutan? Kayo mismo tanungin nyo sarili nyo, kasi nga vox populi tayo eh. Oo, ibig sabihin boses ng taong bayan. Ano ba ako personal bilang isang normal na mamamayang Pilipino, pag lumabas ako, hindi ako safe. Nakita nyo ngayon, ang daming mga riding in tandem, ang daming mantakin mo pati yung nakita kong balita noong nakaraan, gasoline boy binaril. Putragis yan, gasoline boy binaril. Sandamukal ang holdapan ngayon, sandamukal ang mga tutukan ngayon, sandamukal ang mga nagkalat na akala ko ba naghigpit ito si Bongbong Marcos sa mga loose firearms? Natatandaan nyo? Nagsabi siya na maghihigpit sa loose firearms. Noong mga panahon na tinatrabaho nila si Pastor Apollo Kibuloy, yun yung sinabi nila na maghihigpit sila sa loose firearms. Kaya ang ginawa ng simbahan sa pamunuan ng KOJC, yung mga members nila na may mga baril, again, mga legal na baril ito dahil may nagga-gunsport sila, mga shooting, firing. Oo. Sinurrender nila yung mga baril nila sa otoridad kahit na may mga papeles yun, kahit na karapatan nilang magkaroon nun. Binili nila yung mga baril na yun, legal yung mga baril na yun, merong mga dokumento, papeles yung mga baril na yun, pero isinuko nila para wala kayong masisilip sa amin. No? Kaya ayun, nung nagpunta sila sa KOJC compound, wala silang nakita kahit isang anino ng doon, illegal dyan sa compound ni Pastor Apollo Kibuloy. So sabi ni Bongbong Marcos, ano daw yan? Maghihigpit daw siya sa baril, di ba? O crackdown daw sa mga loose firearms. Putang ina, ba't ang daming holdapan? Ang daming barilan, sandamukal. O kita ninyo itong kapitan diyan sa Davao. O ano nangyari sa kanya habang nagla-livestream mismo sa loob ng bakuran niya, pinasok siya para barilin. Grabe na ngayon ang nangyayari sa Pilipinas. Yan ang dapat na pinofocus na itong PNP, AFP, lalo na ng gobyerno. Habang binabanatan niya yung mayor. Hindi naman niya binabanatan yung mayor dahil kalaban niya, hindi niya kalaban ng mayor. Bakit? Kasi nga ang buhay ng isang barangay nasa mayor. Kaya lang kung ikaw barangay ka, tapos sumusunod ka sa korupsyon, barangay ka, tapos nakikita mo na yung nasa paligid mo, yung mga namumuno, puros mga magnanakaw, matutuwa ka ba? Bilang isang tatay ng barangay, dapat huwag kang pumayag sa mga masasamang gawain, sa korupsyon, lalong-lalo na dahil kada korupsyon, kada ibinubulsa ng mga mayor na yan, ng mga gobernador, congressman, senador at ng presidente ng Pilipinas, bawat binubulsa nila, ininanakawan nila kayong mga Pilipino ng serbisyo. Kaya tayo nagsasalita. O kita ninyo, itong kapitan na ito na matuwid, kapitan na sinisilip lahat ng mga kabulastugan sa kanyang lugar, anong naging kapalit ng kanyang pagiging tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin? Namatay siya. Ngayon, kaming mga barateros, may mga ganyan din. Kaliwat kanan ang mga death threat namin. Kagabi, tumawag sa akin si Sir Jack na panghihinaan na siya ng loob dahil
tumawag ng isa sa kanyang malapit na kamag-anak na at sinabi na, oy, may usap-usapan dito sa amin na na mukhang itong tao na ito ay may kinalaman or merong kilala sa underworld. At sinabi nga daw na ipapatrabaho siya, ipatitira siya. So tumawag siya sa akin, ipatitira daw siya. Sabi ko sa kanya, Sir Jack, yung mga ganyan, normal kasi yan sa line of work natin eh. Hindi man ito trabaho, advokasya. O sa ating advokasya, normal na marami tayo talagang masasagasaan. Nakita nyo naman, pinatawag pa nga tayo sa Congress para imbestigahan. Tapos pinadalan pa tayo ng BIR ng LOA, 'di ba? Yung letter of authority na tinitingnan kung tayo ba ay nagbabayad ng buwis. Alam mo 'yun, kung lahat ng legal na paraan na pwede nilang gamitin para gipitin tayo, ginagawa nga nila yung pakayang illegal. So ako sa mga comments sa Facebook, sa messages, madami talagang nagde-death threat sa akin. Madami talagang nagsasabi na humanda ka pag nakita kita at isang bala ka lang, mga ganyan. Pero hindi ako tumigil, mga bossing. Hindi tayo tumigil. Pinatawag na tayo sa Congress, pinaimbestigahan na tayo. Oo, tapos talagang kahit nga nung KOJC, sabi ko sa inyo, all out ako doon. Kahit sa harap ni General Torre, talagang binabatikos ko siya, harap-harapan. Hindi tayo yung maingay lang sa camera. Kahit nakaharap, kaya nating batikusin yung mga dapat natin na binabatikos. So tumawag siya, sabi niya, sa totoo lang, Boss Dada, yung Facebook ko hindi naman monetized yan. Hindi ako kumikita, baka akala nila pinagkakakitaan ko yung mga pagrereklamo ko. Hindi monetize si Sir Jack, mga bossing, kahit na napakalaki ng kanyang followings at engagement sa YouTube, ay sa Facebook, hindi po monetize yung kanyang channel. So sabi niya, grabe pala kapikon talaga noong mga binabanatan natin. Sabi ko, sa sobrang, wala na eh. Ano na sila, sukol na sila, dead end na eh. Endgame na eh. Oo, so sabi nga nila it's either you get even o makalamang ka. O nakikita nila na palubog na sila ng palubog. Kaya ngayon, itong mga tao na nag-expose ng kanilang mga kabulastugan, kabalbalan, itong mga tao na dinidiin sila ng idinidiin lalo habang nahuhuli na sila sa mga katiwalian nila, ay talagang gagawa yan ng kasalanan. Kasama yan sa mga pagnanakaw nila. Yung pagbabayad ng mga hitman, kasama yan. May mga balita pa nga tayo na mga inmates pinalalabas para lang magpatrabaho ng mga kalaban nila sa politika. May mga ganyan pa. Ang dami. Oo, sa totoo lang ang dami. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, dahil napakadami nating death threats, sabi ko nga sa inyo, si Banat Bay, nagbabayad siya. Oo, nagbabayad siya ng security niya. Ganyan kadelikado ang trabaho ng banateros. Masaya ba to? Kasi sa totoo lang, masarap kung nandoon ka sa kabilang side eh. Kung nasa kampo ka, halimbawa ako, nasa kampo ako ng mga Marcos, ang sarap. Bakit? Kahit mura-murahin ko si Inday Sara, kahit mura-murahin ko si Bongo, si Senator Bato, kahit mura-murahin ko lahat ng mga DDS na aligned na mga Duterte aligned na mga politiko, hindi man mga pikunyang mga yan, hindi ka naman didimanda niyan, hindi ka naman unang-una sa lahat ipapapatay dahil hindi sila ganyan. Dahil wala silang illegal na ginagawa. So itong mga ito na binabayaran ng administrasyon di umano, di ba? Sinabi ko nga, meron daw 50 million na nawawala kunyari. Pero yung 50 million na yon, sinabi na pambabayad daw supposedly sa mga vloggers yun ng administrasyon. Kita nyo, dami mga vlogger ng administrasyon, puro tanga. Puro bobo, puro mga inutil, mga inaagyo ang mga utak. Hindi mag-pronounce ng mga terms, hindi alam ng mga gunggong na yan. So barya-barya na binabayaran nila na pinagmumura lang itong mga to. Kita ninyo, ang sarap maging maging vlogger sa kabila. Bayad ka na. Ano ka pa, hindi ka pa makakasuhan. Tingnan ninyo nung pinatawag doon sa Congress. Sinong pinatawag? Puro Duterte lang. Sinong pinaiyak? Sinong binastos doon? Puros mga Duterte aligned vloggers lang. Tinagpa tayo ng mga pogo vloggers. Tinagpa tayo ng mga drug cartel vloggers. Well, alam mo yun, kung anong mga fake news ang ginagawa nila sa atin, ganyan para sirain ang credibility natin. And they're using the Filipinos' money para gawin yan. Magbayad ng mga tao na i-content yung mga vloggers, sirain, pati idamay, pati mga pamilya para lang masira.
Oo, para lang makapanira. Wala naman sila talaga. Pag tinignan nyo yung mga vlog nila, wala naman silang binabalita tungkol sa magandang ginagawa ng gobyerno. Walang ginagawa gobyerno eh. Mantakin mo, binayaran ka na para ipabanguhin ang gobyerno. Pero dahil wala silang makita na magandang ginawa ng gobyerno, ang ginagawa nila, sinisiraan nila yung mga kapwa nila vlogger. O ganun. So ang sarap maging vlogger sa kabila, mga bossing. Dahil hindi ka delikado, hindi ka madidimanda, hindi ka mamamatay. Busog ka pa, bayad ka pa. O hindi ba? Lahat ng ninakaw ng mga demonyo, nakikinabang ka pa. Pinapalamon mo sa pamilya mo, galing pa sa nakaw. Di ba? Ang sarap ng buhay nila. Samantalang kami, wala kaming kinikita. Wala kaming mga bayad na nakukuha sa mga politiko. Wala kaming retention. Oo, pero kita mo naman, ang buo pa rin ang aming mga kalooban na talagang ipaglaban ng bayang Pilipinas. Because again, 40 mahigit na ako. Sabi ko nga, if something happens to me dahil dito sa ginagawa ko, proud na proud ako. Oo, hindi man naging proud yung pamilya ko sa naging buhay ko nung bata ako, pero sigurado ako, when something happens to me, sigurado ako magiging proud sila because namatay ako at mamamatay ako dahil sa paglaban ko sa corruption, paglaban ko sa mga corrupt na mga politiko at paglaban ko sa kamalian. Nasa tama tayo eh. Nasa tama tayo mga bossing, kaya hindi tayo dapat natatakot. Oh, so may death threat ang Banateros at pinag-iingat kami ng kahit ng mga kakilala namin. May mga nagme-message sa akin kanina. I appreciate all your messages na pinag-iingat kami at pinagdadasal kami. Pero ayun, 2 tao lang ang magpapapatay sa Banateros. Tandaan niyo yan. 2 tao lang. Kilalan niyo na kung sino yan. Magpinsan yan. Oh, yan lang ang magpapadali sa amin. Sigurado ako dyan. Kung sino yung may pinakamalaking ninakaw, yung most guilty sa lahat ng mga pagnanakaw sa Pilipinas, corruption sa Pilipinas, maniwala kayo, yan lang ang magpapatrabaho sa Banateros. Wala nang iba. Wala nang iba. Sabi nga ni Crisette Chu nag-message sa akin si Crisette, sabi ni Crisette, sabihin mo na kung sino Boss Dada para at least alam nila. Kasi ako, kung mamamatay ako, si Asidre lang yan, tsaka si Romualdez, sabi niya. Oo, yan lang ang magpapapatay sa akin, sabi ni Ako hindi ko sila pinagbibintangan. Pero pag may nangyaring masama sa Banateros, yan lang ang dyan. Kilala nyo na kung sino ang nagpapatrabaho sa amin. At ito, first hand information, yung kay Sir Jack Argota. Dahil yung mga tao daw di umano na parang inuutusan para trabahuhin siya, para ganunin siya, nagsabi sa kanyang kakilala na kaya pinag-iingat siya. Mag-ingat ka, Jack, kasi markado ka, pinapatrabaho ka. Taga Cavite pa naman si Sir Jack. Kaya nga sabi ko sa kanya, umalis ka na muna siguro dyan sa Cavite, pumunta ka na muna sa mga CBD dahil kahit papaano mas mahirapan sila kaysa dyan sa mga residential community na yan dahil makikita mo nga, ayun, si Kapitan, may mga kasama pa yun. Pinasok pa sa loob ng bakuran, binaril pa doon, di ba? Grabe. Yeah, so dasal lang tayo mga Banateros. Dasal lang. Meron tayong Panginoon. Sabi ko nga lahat naman tayo diyan tayo mapupunta. Hiram lang natin ang buhay natin sa Panginoon. Kung hanggang kailan na lang tayo nandito, okay lang 'yan. Basta Panginoon na ang bahala sa atin. At least ang ginawa natin habang tayo nabubuhay makabuluhan. Kesa naman, matagal kang mabuhay. Umabot ko ng 100 taon, pero putyangin na naman. Puros kademonyohan naman ang ginagawa mo. Maikli lang tayo rito, lahat tayo rito pansamantala lang. Ang dapat na pinaghahandaan natin, yung buhay na walang hanggan. Which is yung kapag tayo'y nawala na rito sa mundo, yung pupuntahan natin, dapat yun ang ating pinaghahandaan. Hindi tayo dapat natatakot mawala sa mundo. Hindi tayo matatakot mawala sa mundo dahil alam natin kung saan tayo pupunta. Ang mahirap, kaya sila takot na takot mawala sa mundo, yung mga Judas na yan, dahil alam nila doon sila pupunta sa kumukulong asupre. Doon sa kumukulong doon sa impyerno mga bossing, maniwala kayo sa hindi, never kayong masasanay. Never kayong masasanay sa paso. Parang lagi kayong pinapaso mayat maya na hindi nawawala yung sakit. Eternal yun habang panahon na sinusunog ka ron. At yung sakit na yun, hindi ka masasanay. Yung sakit na yun, hindi ka magiging manhid. Yung sakit na yun ay dadanasin mo 24 oras. Samantalang kung ikaw ay gumagawa ng matino, ikaw ay matuwid at ikaw ay
na ayon sa batas ang lahat ng iyong ginagawa, batas ng Panginoon at batas ng tao, maniwala ka, pag nawala ka dito, baka maging masaya ka pa dun. Oo. So, tapos na problema natin pagka ganun. Kaya basta dasal lang. Kasi kami mga banateros, hindi kami natatakot. Kami, as much as we can, we protect ourselves. We have each other to protect ourselves. Pag lumalabas kami, magkakasama kami to protect each other. Ganun ang banateros, para kaming pamilya. Hindi kami basta-basta magpapatalo sa mga yan. Papalag tayo diyan. Hindi tayo pa ba? Lumaki tayo sa kalsada, mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, bata pa ako, hinubog na ako ng panahon diyan. Bata pa ako. Kumbaga parang sabi ko, hinubog ako ng Panginoon at ng panahon para sa trabaho na ito, at hindi tayo titigil. Kahit saan tayo makarating, buhay man ang kapalit basta para sa bayang Pilipinas. Si Pangulong Duterte nga nagsakripisyo ng kanyang kalayaan para lang sa inyo, para lang magkaroon tayo ng maayos na Pilipinas tayo pa kaya, hindi ba? So, ganun din. Basta alam natin, nasa tama tayo. Alam natin, nasa Panginoon tayo. Alam natin na tayo'y bumabatikos lamang sa mga mali. At nais lang natin na ituwid nila yung kanilang pagkakamali. Nandoon lang tayo. Hindi tayo binabayaran para sirain si ganito, sirain si ganyan. Hindi. Hindi. Basta nasa tama ka, kakampi kita. Pero pag nasa mali ka, kahit sino ka pa, talagang yari ka sa banateros. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa